Ang bigmaan sa Ukraine ay naging pinakamatinding larangan ng labanan ng mga drone sa kasaysayan ng sangkatauhan. Noong 2025, naglunsad ang Russia ng higit 1,000 Shahed drone bawat linggo laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Gumanti ang Ukraine gamit ang mga murang quadcopter at madingang sarili nitong mga long-range drone. Naging palaisipan ito para sa mga commander at taktiko ng magkabilang panig. Paano mo bibigyang katwiran ang paggamit ng multimilyong dolyar na interceptor para wasakin ng drone na 50,000 dolyar lang ang halaga? Samantala, ang mga kasalukuyang anti-air system ay manipis ang pagkakakalat sa humigit kumulang 800 at 60 milyang haba ng frontline dahil kailangan nilang protektahan ang napakalawak na lupain na umaabot ng 12-12 ng milya sa magkabilang direksyon. Sa 4 na taong digmaan, nagawa ng Ukraine gumawa ng mga makabagong solusyon sa problemang ito sa matematika. At kung tama ang mga naunang ulat, maaaring ito na ang pinaka-eleganting sagot na nahanap ng Ukraine sa problema ng mga drone. Isang sandatang laser na ang tawag ay Sunray. Noong Pebrero 10, 2026, naglabas ang Atlantic ng ulat tungkol sa field demonstration ng sandatang 2 taon ng lihim na ginagawa ng mga sundalo at inhinyero ng Ukraine. Pagkalipas ng 1 buwan, noong Marso 10, naglabas si Ukrainian journalist Andriy Saplienko ng combat footage na tila nagpapakita ng kakaibang sandata laban sa target ng Russia sa labanan. Ang sandata na gumagamit ng directed energy ay kayang putulin ng fiber optic cable na nagdurugtong sa drone ng Russia at sa operator nito, nagdudulot ng pagkawala ng kontrol nang hindi nagpapaputok ng bala. Ang footage na yon, na ironic na kuha ng drone ng militar ng Russia, ay nagpakita ng sinag na tila kumikislap na bolang lumulutang sa ere. Pero gawa lang ito ng anggulo ng kamera at pagbalik ng liwanag. Para sa iba, parang eksena ito sa science fiction. Pero sa katotohanan, isa lang itong simpleng pero makapangyarihang nakatutok na sinag ng laser. Talakay natin ang bagong sandata based sa mga impormasyong meron tayo at maaari mahinuha sa footage at datos. Ang Sunray ang ikatlong nakumpirma sa publiko na sandatang laser na binuo ng Ukraine mula nang magsimula ang pananakop noong Pebrero 2022. Ang una ay Trizon, salitang Ukrainian para sa Trident, na kinumpirma ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng bansa noong unang bahagi ng 2025 na kayang tamaan ang target sa himpapawid lampas 2 kilometro. Pangalawa ay ang Slimby, isang sistema ng technical na detalye ay binahagi rin ng Ukrainian Defense Ministry sa publiko noong ipinakilala ito. Ipinahayag na sa publiko ang mga programang iyon, kasamang detalyadong impormasyon gaya ng lakas ng output at saklaw. Ngunit sa kabilang banda, ang pagbubunyag ng Sunray ay halos walang kasamang ingay at karamihan sa impormasyon nito ay nanatiling lihim. Walang aktwal na mga numero tungkol sa pinakamataas nitong lakas, idineklarang pinakamalawak na saklaw o totoong datos ng pagganap sa aktwal na operasyon. Mahalaga ang kakulangan ng impormasyong yon at tatalakayin natin kung bakit. Ang naipakita lang ay ang itsura ng sandata at malayo ito sa karaniwang laser na nakikita sa pelikula. Walang malalaking aparato, Generator na kasing laki ng truck o grupong technician sa bangkay na nagbabantay sa mga console. Ayon sa The Atlantic, ang Sunray ay parang teleskopyo ng hobbyist na may 2 kamerang nakakabit sa gilid. Kasya ang buong sistema sa trunk ng isang karaniwang kotse. Sa panahon ng demonstrasyon, ito ay pinatakbo mula sa hood ng isang pickup truck. Nang pinaputok ang sandata o nang ibinigay ang utos na gawin ito, ang drone na nakalutang ilang daang yardang layo ay nagsimulang masunog at bumagsak mula sa langit sa isang nagliliyab na arko sa loob lamang ng ilang segundo. Tahimik at walang galaw ang sandata at hindi ito gumagamit ng bala. Mahalagang tandaan ang detalyeng yon dahil ito ang dahilan ng malaking interes sa sandatang laser habang naghahanap ang Ukraine ng paraan para mabuhay sa panahon ng mga drone. Ang bawat pag-intercept ng missile ay may katumbas na gastos sa tuwing pinipindot ang gatilyo. Ang bawat misil na pangharang ay isang maliit na missile na kailangan gawin, bilhin at subukan. Dati, nilimitahan nito ang gastos ng Ukraine sa pakikidigma kontra sa mga drone na hindi lang nakabase sa electronics o drone ang paraan. Bukod sa paggamit ng sariling drone, dapat ding sirain ng Ukraine ang mga network na nag-uugnay sa drone at operator. Dahil sa fiber optics na drone na lumitaw noong 2024, halos imposible na ito maliban kung maputol ang pisikal na koneksyon. Kung may kuryente ang laser na sandata tulad ng Sunray, tuloy-tuloy itong pwedeng mapaputok ng halos walang gastos bawat putok. Sa oras na kailangan para mag-deploy ng Patriot Interceptor,
posibleng makalaban ng laser system ang daan-daang target. Ang Patriot missile ay daan-daang libong dolyar at epektibo lang laban sa eroplano o high-yield cruise missile na hindi naman ipinapadala ng Russia sa Ukraine. Nakakakit ang ganitong ekonomikong kalkulasyon sa isang digmaang ubusan ng kakayahang industrial. Ngayon, kung pamilyar sa iyo ang paglalarawan ng isang tahimik at di nakikitang sinag na nagpapasiklab ng mga drone sa loob ng ilang segundo, tama ka dahil dapat lang. Dinala ng Star Trek sa mga manonood ang ideya ng mga sandatang gumagamit ng nakatuong enerhiya noong dekada 60. Gamit ng crew ng USS Enterprise ang phaser na naglalabas ng enerhiya para mapatulala, maparalisa o tuluyang mawasak ang mga target depende sa utos. Kalaunan, ipinakilala ng Star Wars ang mga turbo laser, planetary defense cannon, at ang sandatang gumagamit ng nakatuong enerhiya ng Death Star na sapat ang laki para magpalaho ng isang buong planeta. 6 na dekada nang iniisip ng genre na ito ang mga sandatang pumapatay gamit ang liwanag sa halip na bala. Malayo pa ang sunray sa kakayahan ng Death Star o kahit ng phaser na kayang wasakin ng matitibay na metal ng barko o tangke. Pero ang pangunahing konsepto, kung saan kinukonsentra mo ang sapat na enerhiya sa isang maliit na punto para uminit at sirain ang isang maliit na target, ay matagal nang pinag-aaralan sa loob ng mga dekada. Ang kailangan lang gawin ng sunray ay painitin ng sobrang electronics ng isang maliit na drone o sunugin ang manipis nitong balangkas na carbon fiber mula sa ilang daang yardang layo. Magkaiba lang ang pisika ng sandatang science fiction at totoong buhay sa sukat. Pero ang maliit na sukat na yon ang kailangan ng Ukraine laban sa mga pulutong ng drone araw-araw. Para maintindihan ang kahulugan ng ipinakitang kakayahan, isipin ang video noong Pebrero kung saan isang maliit na drone ang inilunsad at lumipad ng ilang daang yarda. Otomatikong tinutukan ng sistemang drone at naglak ang mga kamera sa target. Ilang segundo matapos utusan ng operator na paputukin ito, nagliyab at bumagsak ang drone. Ang video nung Marso ay nagdaragdag ng ibang dimensyon. Mukhang hindi drone ang tinarget ng mga sandata nun, kundi ang fiber optic cable na nag-uugnay sa drone at operator sa lupa. Ang pagputol ng koneksyon ay hindi sumisira o nagpapasabog sa drone. Nawawalan lang ito ng kuryente at koneksyon kaya bumabagsak. Mas elegante ang parang ito ng pagpapatumba kaysa sunugin ang drone mismo. Tahimik na na-neutralize ang target, walang panganib ng nasusunog na debris. At ang nasira lang ay ang kable na problema na rin sa kalikasan. Siyempre, medyo malaking lundag mula sa dalawang mahigpit na kontroladong sitwasyon tungo sa aktual na larangan ng labanan. Pero matibay ang prinsipyo ng pagiging kapaki-pakinabang nito. Mas madalas nang gamitin ng Rusya ang mga drone na nag-aabang o UAV na nag-aabang malapit sa harapan. Nakatali ito sa mahahabang fiber optic cable na nagdadala ng signal sa operator. Kaya hindi na kailangan ng GPS at kayang labanan ang jamming. Nagkakaproblema ang puwersa ng Ukraine dahil hindi gumagana ang karaniwang jamming at GPS spoofing laban sa drone na ginagamitan ng physical na wire. Kahit epektibo ito sa mga Shahad at commercial quadcopter. Ang laser na kayang tumbukin ng kable na yon at sulugin ito sa loob ng ilang segundo ay nag-aalok ng solusyon sa problemang hindi kayang tugunan ng maayos ng alinmang kasalukuyang sistema. Sa mababang antas ng banta, ang maliliit na commercial quadcopter na ginamit para maghulog ng granada o shape charge warhead ay naging pangunahing tactical na sandata ng digmaan na nagdudulot ng takot sa infantry sa buong harapan. Mura, marami, at mahirap pabagsakin ng karaniwang sandata ang mga drone na ito. Ang isang point defense laser na tahimik na kayang sunugin ng isang drone mula sa himpapawid sa loob lamang ng ilang segundo matapos itong matukoy, nang hindi gumagawa ng ingay na maglalantad sa posisyon ng operator at nang hindi gumagamit ng anumang bala, ay isang napakahalagang kagamitan sa antas ng kumpanya o batalyon. Ilagay sa sasakyan, kumuha ng kuryente sa generator, at ipaubaya sa AI tracking system ang trabaho. Bawat maliit na FPV drone na lumalapit sa linya ng depensa ay nagiging potensyal na target, at bawat engkwentro ay halos walang gastos. Ngayon, tungkol naman sa mga numero, dahil dito nagiging tunay na kahanga-hanga ang kwento ng Sunray. Ayon sa ulat, mahigit 2 taon nang dinedevelop ang Sunray at tinatayang ilang milyong dolyar ang halaga ng prototype. Ang bawat unit ng production model ay tinatayang ilang daang libong dolyar. Ang pinakamalapit na may kukumpara ay ang Helios system ng US Navy, isang high-energy laser na may integrated optical dazzler at surveillance. Ang Helios ay dinevelop ng Lockheed Martin sa kontratang nilagdaan noong 2018 na nagkakalaga ng dolyar $150 milyon. Iyan ay halaga lang ng development contract.
hindi pa kasama ang gastos sa bawat unit sa paglalagay ng sistema sa buong fleet. Ayon sa ilang pagsusuri ng Helios program, mga opsyon nito at mga kasunod na gawain, maaring umabot ang kabuwang halaga sa halos $1 bilyong. Kahanga-hanga ang sistemang Amerikano at gumagana ito sa antas na hindi kayang tapatan ng prototype ng Ukraine. Pero para sa particular na misyon na kailangan gawin ng Ukraine, tulad ng pagpabagsak ng maliliit na drone sa impapawid malapit sa frontline, malamang na mas matipid ang sistema ng Ukraine. Lalo pang kapansin-pansin ang pagkakaibang ito sa gastos kapag ikinumpara ang Sunray sa mas malawak na kalagayan ng mga high-energy laser weapon sa kanluran noong 2025. Ang Rheinmetall at MVDA ng Alemanya ay nade-develop ng shipboard laser demonstrator mula 2019. Noong unang bahagi ng 2026 natapos na ng programang yon ang isang taon ng sea trials at mahigit 100 live fire tests. Gayunpaman, nagtaas na ng alarma ang kanilang budget committee sa tinatayang gastos na 400 at 62 milyong euro o humigit kumulang 500 at 48 milyong dolyar batay sa kasulukuyang palitan para sa demonstrator phase pa lang. Samantala, ang Australian ng kumpanyang Electro-Optic Systems ay nag-aalok na 100 kilowatt Apollo laser weapon na nakakuha ng unang export contract para sa ganitong laser system noong Agosto na binili ng Netherlands. Subok na at makapangyarihang mga sistema ito na ginawa ayon sa mahigpit na pamantayan ng Western procurement programs na may mataas na requirements sa reliability, interoperability at tibay, dahilan ng mas mataas na gastos at mas matagal na development. Ngayon, kung gusto mong makita ang ilan sa mga sistemang kanluranin, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show. Nagpo-post kami araw-araw ng mga video na tumatalakay sa lahat ng pangunahing pag-unlad sa teknolohiyang militar. Sa halip, unti-unti nakakaroon na karanging pwesto ang Sunray ng Ukraine. Murang mga sandata na maaring maipakalat ng maramihan, mabilis buin sa mga kondisyon ng digmaan, at epektibo laban sa partikular na banta ng mga drone na pumapatay sa mga sundalo sa unahan ng labanan. Kung kalaunan ay makapag-produce ng malakihan ng Ukraine ng Sunray at malaki ang pag-aalinlangan dyan, maaari itong magkaroon ng makabuluhang implikasyong estratehiko. Binubuo ng patong-patong na sistema ang depensa sa himpapawid ng Ukraine, gamit ang long-range na Patriot laban sa ballistic at cruise missile. Medium-range na sistema ang tumatapat sa gitnang distansyang pag-atake. Sa malapitang depensa, ang infantry team na may machine gun, electronic warfare kit, at improvised na lambat ang sumasalubong sa banta ng mga swarm na nakakalusot sa ibang depensa. Maaring pumalob ang Sunray sa malapitang bahaging iyon ng depensa bilang tahimik na point defense system na hindi nangangailangan ng bala at hindi kumukonsumo sa mga missile stock na palaging hirap mapunan muli ng Ukraine. Ang production model na nakakahalaga ng ilang $100,000 ay maaring gawing abot kayang sandata para sa malawakang gamit ng brigade at batalyon. Kahit kaunti lang, makakatulong ng malaki sa depensa ng Ukraine laban sa mga drone ang network ng Sunray units na nakakalat sa linya ng labanan. Magagawa ito na hindi nadaragdagan ng gastos sa mga interceptor na pangunahing pinansyal na pasanin ng digmaan. Kakaiba rin ang landas ng pag-ulad ng Sunray. Ipinapakita nito ang isang pattern na paulit-ulit na lumilitaw sa kwento ng inobasyon ng Ukraine sa panahon ng digmaan. Batay sa ulat, sinimula ng programa 2 taon bagong pampublikong paglalantad noong Pebrero 2026. Ang tagdang panahon na yon ay inilalagay ang pinagmulan nito noong unang bahagi ng 2024 isang panahon kung kailan matindi ang paglala ng mga kampanya ng drone na Shahed ng Russia at labis nang napipilitan ang mga reserba ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Ang mga inhinyero ng Sunray ay walang pribileyong dumaan sa mahabang yugto ng pagbuo, bidding, autorisasyon ng Kongreso o dekadang pagsubok. Natukoy nilang pangailangan, nagsimulang magpayo, at nag-eksperimento hanggang sa makabuo ng sapat na makapangyarihang bagay na naipakita sa isang mamamahayag mula sa kilalang publikasyon. Ihambing mo yan sa pagpapatupad ng mga katulad na directed energy programs sa kanluran. Mahigit 2 dekada nang nagsisikap ang US Navy na mag-develop ng iba't ibang anyo ng laser weapon. Ang shipboard laser demonstrator ng Alemanya ay 6 na taon nang dinedevelop at hindi pa rin ginagamit sa operasyon. Ang Dragonfire program ng UK na matagumpay na ipinakita ang laser weapon sa tests noong 2024 ay dinedevelop mula 2017 pa. Mabagal ang procurement ng depensa ng kanluran dahil dinisenyo ito para bawasan ang panganib, tiyakin ang interoperability at maghatid ng sandatang tatagal ng 30 taon. Pero halos, hindi ito tugma sa bilis ng pagyusbong ng banta ng drone sa Ukraine.
Habang tinatapos pa ang development ng Western-directed energy weapon, nagpakilala na ang Russian drone engineers ng 2 o 3 bagong henerasyon ng disenyo. Hindi kaya maghintay ng Ukraine ng perpektong solusyon. Kailangan nito ngayon ng solusyong sapat ng husay at sa sapat na dami para magkaroon ng epekto. Ito ang kulturang nagdulot ng mahalagang pag-unlad sa Ukraine at tumulong para makaligtas ito kahit kakaunti sila. Hindi inuuna ng defense industry ng Ukraine sa digmaan ng tibay, interoperability, o kaginhawaan ng procurement officers. Pinaprioridad nitong maglabas ng gumaganang kagamitan sa labanan bago ang susunod na bugso ng mga sahad. Pero may ilang posibleng issue sa sistema. Ipinakita sa demo na may maliit na drone na nawasak sa ilang daang yarda at ipinakita rin sa footage na kaya nitong pumutol ng kable sa ganoong distansya. Wala sa mga ito ang nagbibigay ng datos na kailangan para masagot ang mahahalagang tanong sa pagpaplano ng depensa sa himpapawid, tulad ng pinakamalayo at epektibong abot ng sistema at klase ng lakas na ginagamit nito. Paano ito gumagana kapag may hamog, ulan, alikabok o usok na karaniwan sa labanan sa Ukraine? Gaano kabilis natutunton at tinatamaan ang mabilis na target kumpara sa drone na nakalutang? Ayon sa ulat ng RAND Corporation, noong Disyembre 2025, ang mga sandatang directed energy ay itinuturing na hindi pa sapat ang pag-unlad at hindi pa practical na opsyon. Eksaktong inaasahan mo ang mga limitasyong nabanggit. Malaking pangangailangan sa kuryente at infrastruktura, kawalan ng kakayahang tumugon sa mga target na lampas sa direktang tanaw, at labis na pagdepende sa malinaw na kondisyon ng atmosfera. Naapektuhan din ang laser ng singaw ng tubig, alikabok, at aerosol. Madalas maganda ang performance ng sistema sa pagsubok, pero kadalasan itong ginagawa sa maliwalas na panahon o limitadong simulation ng masamang panahon. Sa totoong buhay, mahirap tukuyin kung paano ito kikilos. Pagkatapos, nariyan pa ang pangunahing limitasyon na ipinapataw ng pisika ng power density. Ang pagbabagsak ng maliit na nakalutang na quadcopter sa ilang daang yarda ay nangangailangan ng tamang enerhiya na tutok sa maliit na target sa sandaling panahon. Ang pagbabagsak ng Shahad 100 at 36 na bumibiyahe ng 110 milya kada oras, mula halos 1 milya ang layo, ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya, mas eksaktong pagsubaybay, at mas matagal na pagtutok sa target. Sa ngayon, malabong magawa ni Sunray, kaya posibleng gamitin lang ito ng Ukraine laban sa maliliit na UAV sa malapit. Ngunit, hindi ito maliit na limitasyon. Ang mga Shahad, ang sandatang dulot ng pinakamalaking pinagsama-samang pinsala sa infrastruktura ng Ukraine, buhay ng mga sibilyan at mga sistema ng enerhiya nito. Sila ang mga drone naglubog sa mga lungsod ng Ukraine sa dilim sa kalagitnaan ng taglamig, sumira sa mga planta ng kuryente at mga substation, at pumatay ng mga sibilyang natutulog sa kani-kanilang bahay. Kung di kayang talunin ng Sunray ang mga Shahad, hindi ito Iron Dome ng Ukraine. Ito ay magiging isang partikular na panlaban sa mga banta ng drone na malapit ang distansya at maaring maging mahalaga. Ngunit sa huli ay isa lamang itong bahagi ng isang patong-patong na sistema at hindi ang pangunahing bahagi ng sistema. Ang sistemang iyon ang binabanggit ng mga opisyal ng Ukraine tungkol sa direksyon ng pagpapaunlad ng depensa sa himpapawid. Iniutos ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kay Pavlo Yelizarov, bagong Deputy Commander ng Air Force, na bumuo ng pinagsamang pambansang dome para protektahan ang mahahalagang infrastruktura. Sa taginit ng 2026 isang schedule na aminado ang mga tagaloob na sobrang siksik. Ayon sa plano, pagsasamahin ng dome ang mga laser system na uri ng Sunray para sa malapitang distansya at CDIS. Autonomous Interceptor Drone System ng Sea at Naudi, nagpapalipad ng interceptor ng patayo at dinagabayan gamit ang onboard cameras at AI. Bukod pa rito, ang P-1 Sun mula sa Skyfall ay isang reusable interceptor drone na mayroon ng combat record na mahigit 1,000 na pabagsak. Ang kakaunting Western missile tulad ng Patriots, NASAMS at IRIS-Ts ay para lang sa pinakamahirap na target. Ballistic missile, advanced cruise missile, at iba pang banta na di kayang harapin ng drone interceptor o short-range laser. Ang mas murang banta ay hinaharap ng mas murang layer. May ilang malalaking tanong pang dapat sagutin. Ang mga nawawalang technical na detalye tulad ng power output, range at pagganap sa iba't ibang lagay ng panahon ay lahat mahalagang salik na magtatakda kung gaano kakapaki-pakinabang ang sandata. Sa pamamagitan lamang ng mga numerong yon, magagawa ng mga analyst na magkaroon ng tapat na pagsusuri kung ilang Sunray ang kakailanganin ng Ukraine para tunay na maapektuhan ng banta ng drone na kinakaharap nila, at kung magkano ang kakailanganin para maabot ang antas na yon. Hanggang ngayon,
Promising pa rin ang Sunray na pumasa sa mahahalagang pagsubok, pero hindi pa rin nalulutas ang problema. Pero bukod sa mga isyung yon, malinaw na paulit-ulit nang ipinakita ng Ukraine sa buong digmaan na kaya nilang paliitin ng agwat sa teknolohiya. Na noon ay tila imposibleng malampasan 5 taon nang nakalipas, mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kahit sino, at sa mas mababang halaga kumpara sa mga katulad na programa ng kanluran. 2 taon ang ginugol mula konsepto hanggang aktwal na demo. $1 milyong ang prototype, 100,000 bawat unit sa mass production. Isang sistema na tahimik na kayang sirain ng isang maliit na drone sa loob ng ilang segundo nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala o nag-iwan ng anumang palatandaan na magsasabi sa kalaban ng kinaroroonan ng operator. Sa digmaang binubuo ng maliliit na kalamangan at malupit na kalkulasyon ng pag-ubos sa kalaban, maaring ito na ang simula ng mas malaki. Salamat sa panonood. Kung nais mong malaman ang mas malawak na estruktura ng depensang panghimpapawid na binubuo ng Ukraine sa paligid ng mga sistemang tulad ng Sunray, panuorin ang video na ito tungkol sa depensa ng Ukraine. Sa huli, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na balita tungkol sa mga sandata, estratehiya at desisyong humuhubog sa pandaigdigang digmaan.